Nakoronahan na ang Philippines' first ultimate talentado. Kaya ngayong gabi, ibang level na ang labanan. Dalawa lang ang bibigyan ko ng perfect score ngayong gabi at kasama kayo doon. Ibang level na ang pasiklaban. I was really impressed. At ibang level na ang katuwaan. May step pa yan. Dito lang sa nangungunang talent show ng Sambayanan, Talentadong Pinoy. Magandang gabi, Pilipinas! Welcome sa bago at mas pinalaking pambansang talent show ng Pilipinas, ang... Excited na po kami lahat sa mga pagbabago mag-uumpisa simula ngayong gabi. Una, 2 beses na sa isang linggo mapapanood ang Talentadong Pinoy tuwing Sabado at Linggo. Ang ibig sabihin nito, mas marami na ang ating mabibigyan ng pagkakataong manalo ng 50,000 kada episode. Pangalawa, para sa mga grupong gusto sumali, hanggang 10 miyembro na kada grupo ang pwede. At eto, pinakamaganda. Pangatlo, up to 500,000 pesos na ang maaaring mapanalunan ng ating mga magiging Hall of Famers. Kaya lampas 11 million pesos ang aming ipamimigay by the end of the year. At eto pa po, meron tayong gimmick para sa maswerteng audience member dito sa Skydome. Mamaya, kukunan kayo ng camera. Yung mga reaksyon nyo, kukunan. Tapos, ang may pinakamagandang reaksyon, may mapapanalunan. Ayos ba yun? Teka, sino ba dito ang nanood ng Battle of the Champions nung Sabado? Maraming salamat sa lahat ng mga dumalo sa Cuneta Acid Dome at sa lahat ng nanood. Isang memorable night ito para sa amin. Kaya tara na't balikan natin ang winning moment ng Philippines' first ultimate talentado. Panoorin po natin ito. Yo! Yo! Record! Sa talent mong pinakita ngayon, for me, you are a star. Ang galing mo pala sumayaw, Joshua! Ang ating Philippines first ultimate talentado, Yo-Yo Trigger! Kasama natin ngayon sa audience si Joshua, the Yo-Yo Tricker, our first ultimate talentado. Congratulations, Joshua. Mamaya, makikipagkwentuhan tayo sa kanya. At in the meantime, mukhang oras na para ipakilala ang ating talent scouts na simula rin ngayong gabi ay nag-level up na rin dahil 4 na po sila. First up ay ang nakatutuwang manunulat at direktor, Direk Joey Reyes. At kasama rin namin ang nakakaaliw na kinigiting Alessandra De Rossi. And we also have someone who we missed, ang taong matalas sa kanyang mga obserbasyon, award-winning actress, Rosana Roses. Osang, welcome back. And of course, rounding up the panel ay ang ating bagong resident judge. Officially, welcome to Talentadong Pinoy, the very beautiful Rufa Gutierrez. Talent Scout
Scouts, welcome back with some more joyful performances from our new batch of talentados. Pero ito po mga kaibigan, kahit 4 na ang ating talent scouts, 3 lang sa kanila ang magbas. Magsasara na ang ating kortina. Kasama sa mga pagbabago ng ating palabas ay ang ating scoring system. Kung noon ay ang talent scouts, ang trabaho lang nila ay magpalusot ng mga huhusgahang talentado para husgahan na ng jury. Ngayon, 1/3 of the final scores ay manggagaling na sa ating mga talent scouts. At ang 2/3 naman ay manggagaling sa mga taong ito, ang ating jury. Ito na po sila. Our jury for tonight is composed of a computer engineer, an English teacher, a recruitment officer, a sales administrative officer, a library clerk, an information technology instructor, a social worker, and a comedian and TV personality. Jury, magandang gabi po sa inyo. Eto na! Umpisahan na natin ang bakbakan ngayong gabi. Ang ating unang mga talentado ay mga estudyante ng International Peace Leadership College sa Antipolo. Isang uri ng sining ang ipapakita nila na ginagamit nila para mag-promote ng moral values. Alamin natin ang buong kwento mula sa kanila. Mudo ay isang Korean word which is Tongil means unity and Mo means martial and Do is the way. We went to Korea to represent our country, Philippines. So we participated during that 4th World Martial Arts Peace King Cup Open Tournament. That event was participated around 120 champions around the world. Hoping to kick out the competition, here's the Tong Il Mudo demonstration team. Walang nagdaganap, sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalon sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di nahihinto. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag patungo. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag patungong langit. Lucky you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. The Tong Il Mudo demonstration team. Nakakatakot. Guys, dito na sa akin tabi. Peace tayo mga brothers ha. Okay, ito ang microphone. Osang, were you impressed by the first team's performance? Actually, kanina tinatanong ko si Direk Joey, Direk, when you put ba martial arts into this talent show, can you consider this an art? Aha. Kasi remember, mga sumasali sa atin noon, nag-iisa. Aha. Ngayon, nakita ko, pwede pala. Tsaka ano, sabay-sabay. Oo, pwede pala. Especially kung magkakaroon ng production number na ginawa nila. Kaya lang hinahanap ko yung pagka-snappy kasi ang ganda ng sounds nila eh. Yung pack, tapos plus yung sa mukha masyado yata naging seryoso. Pero other than that, naging nasagot ko na yung tanong ko kanina. Na pwede nga na ang martial arts pwede Kasama sa isali talent show. Oo, sa talent Right. show. Nag-enjoy ako, kulang lang ng konti. So kung ito isasali nyo pa sa ibang show o sa ano, dahil alam mo naman talentado ngayon, ginagaya na masyado. Lahat, diba, simple na show na to eh. Pero ito original, wala sa talo dito. Galingan nyo pa, tsaka snappy pa, yun lang. Alright, thank you very much, Osang. Rufa, were you impressed? Ako, I was really impressed kasi bihira lang ako makakita ng mga martial arts. I remember yung kapatid ko na si Richard, nag-aral ng martial arts sa Yeah. Amerika at naging champion din siya doon. So,
nakikita ko talaga na kailangan para maging isang champion, kailangan mo ng determination, ng discipline, kailangan matulog na maaga, Basically, the same discipline you need in any talent, ano? in any talent, Right. but more so sa martial arts kasi kailangan physically fit Right, ka. right. So, bawal gumimik sa gabi, bawal uminom. So, nakita ko naman na maganda yung ginawa nyo. Ako, I was impressed. Pati yung music, nagustuhan ko. And baka sakasakaling next time meron akong action film, kunin ko kayo mga stunt. Thank you very much, Rupa. Direk, what do you think? Medyo may mga rough edges din kayo, but I would let that, go over my head. Hindi yun importante. Nakakaaliw kayo, binigyan nyo ng, sabi nga ni Osang, ng production value ang martial arts. Sana sa susunod lang nga, mas meron pang kaunting talas, mas may kaunti pang gimmick. Para hindi ito magmukhang katulad ng mga ginagawa ng mga urban dancers na sumisirko-sirko lamang. Okay? But very good. Thank you very much, Direk. Talent Scouts, maraming salamat. Tong Il Mudo Demonstration Team, may konting mga puna. Pero ang importante, nasa kamay ng Talent Scouts na na-impress sila. May 1/3 vote yung mga yan. At yung jury natin, pinasa ka nila sa kortina, kaya may 2/3 vote kayong chance. Good luck mamaya. Thank you very much, Tong Il Mudo Demonstration Team. Isang dating stuntman ang ating sunod na talentadong tubong Mindanao. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, naisipan niyang mag-develop ng iba pang talento na kanyang ipapakita ngayong gabi. Ito po ang kanyang storya. Ako po yung tubong Mindanao. Sa pangarap ko, gusto kong makarating ng Maynila kasi hilig ko sa pelikula nung araw. Ang buhay ko rito, stuntman. Naglaon, wala ng pelikula. Hanggang sa mga stuntman, wala ng shooting. Ito na nga ako, kung ano-ano lang napasok kong trabaho. Hindi naman sa pagyabang siguro, lahat na talenta sa akin na. Kailangan problema po, wala siguro tayong palad na matuklasan. Showing off his voices from within, give it up for Jerry Vergara, a.k.a. Bruce! Handog sa iyo ng talentadong Pinoy, Nigra Batida! Hiyap! 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 Munti na ako nun Hiyap! Hiyap! Ito sa inyo! Hiyap! 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 Talagang matigas ang ulo nyo! Ito sa inyo! Ayaw ba? Ito! Hiyap! Hiyap! Pero ito ko ba? Para sa inyo! Siguro mas hinahanap natin yung mas may pang-international caliber na nagpapakita ng gilas ng talentong Pilipino, hindi Bakit ba? hindi ba international? Hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya. Siguro kung dadagdagan pa ng ibang dimensyon, sawa na ugali itong babae. Para ako nanonood ng cartoons. Alam mo, yung Woody Woodpecker, tsaka yung Looney Tunes. Ay, basta masaya tayo rito. Tapos. Okay. Ay, hiya, hiya. Girl, pag hindi ka na artista, pwede ka ng voice talent. May step pa yan. Jerry, halika dito pare. Paring Jerry. Okay. ano ba pakiramdam na napagsara ka ng kortina? Hindi ko kalaing nung nag-ensayo po ako. Mm. Isakto. Hindi ko lang kalaing po siguro na sobra doon sa isang parting parang ako yung natuwa doon sa putok ng baril. Medyo nakalimutan ko Okay, yun. Jerry, ito ang magandang narinig ko mula sa audience. Napagsara ka man ng kortina, mukhang mahal ka ng audience dahil sila mismo, kinontra nila yung Talent Scouts. Yun ang magandang nangyari doon. Di ba? Ito pa, isa. Lumusot ka man sa kortina o hindi, basta't nakaapa ka sa entablado ng talentadong Pinoy, mag-uwi ka ng 5,000 pesos. Kaya walang umuuwing luhaan dito, Jerry. Maraming salamat sa iyong pagsali, Jerry. 3 Degrees of Artistry takes center stage after our break. Abangan nyo ito sa pagbabalik ng pinakamalaking talent show on television, ang Talentadong Pinoy.
ikaw, sasabihin ko ang city, ikaw ang capital. Spain, Japan, Saudi, Russia. Talentadong Pinoy ang number one! Talentadong Pinoy ang number 1! Talentadong Pinoy ang number one! Talentadong Pinoy ang number one! You're still watching the bigger and better TV5 and this is Talentadong Pinoy. 11 years old pa lang nang madiskubre ng ating sunod na talentadong taga-Antipolo ang kanyang talento. Ngayong 20 years old na siya, patuloy pa rin siya para matulungan ang kanyang mga magulang sa pinansyal na aspeto. Pakinggan natin ang kwento niya. 11 years old po ako, nag-umpisa akong kumanta. Then, pinagpatuloy ko po yun. Nagkaroon po ako ng banda. Kapag may pasok sa school, then magkakaroon po kami ng gig sa gabi. Kumbaga, napapabayaan ko rin po yung pag-aaral ko dahil nga po gabi kami nagkakaroon ng tugtog, inaabot po ng umaga. Pero okay naman po, kinakaya naman po para, syempre, kung gusto ko nga po makatulong kaila mama, kaila daddy, at saka sa sarili ko po. With a voice that can send her soaring higher, here's Jenny Rose Turang, or simply Jenny. Jenny, on the stage of Talentadong Pinoy. Jenny, dito ka. Kasapin natin ang ating talent scouts. Alex, ano sa palagay mo sa performance ni Jenny? Kasi, nawala ka ba? Si lyrics, nakalimutan mo ba? Or kinabahan ka masyado? Kinabahan ka? Ninervyos lang. Oo. Alam mo naman, sa mga ganitong palabas, parang, syempre, pagka ganyan, parang minus na yan kagad, di ba? Although, syempre, nangyayari naman talaga yan. So, okay lang. Sa akin, okay lang. Pero, ayun na nga. Konting practice pa siguro, tapos isa puso pa natin yung ginagawa natin. Para pag nawala tayo, kunyari, nakalimutan mo yung lyrics, susundutan mo na ng Kulutan na lang. Kulutan mo yun, syempre, para hindi halata. Ganun Alright. ang mga singers. Thank you very much, Alex. Rufa, what do you think? Well, first, nung nakita ko siya, napawawa ko kasi sa effort ng suot niya, ng ayos niya. Talagang you really took the time para mag-ayos dahil alam mo malaking event to. Naghahanap ako ng matouch ako ng damdamin ko. Yung talagang That touch emotion. ng aking heart. Yeah. Oo, yung puok ng aking dibdib. Ah! Ganon. So, hinihintay ko yon pero hindi ko naramdaman. So, pero maganda naman yung voice mo. Sana may ganyan din akong voice na katulad mo. Uy, huwag naman kayong ganyan, no? Grabe naman. Ako nga, hindi nga ako marunong kumanta. So, sana mag-exchange na lang tayo. Sa'yo na lang yung height ko, akin yung boses mo, okay? Thank you very much, Rufa. Direk Joey, gusto mo rin ba makapagpalitan ng height kay Jenny? Okay tayo sa height natin. No, Jenny, tatlong payo mula kay Tito Direk. Ha? Number 1, maganda na by nature ang boses mo. Okay? Maganda yung dating ng boses mo. Sana ilagay mo sa iyong utak at puso na ang pagkanta ay hindi lamang nasusukat
sa walang pakundangang pagbirit. Okay? Kasi hindi naman yun ang tanging urian ng magaling na pagkanta, yung kaya mong bumirit na para kang sirena ng bombero, hindi ba? Ikalawa, ito siguro yung pinakamalaking payo ko, mag-iingat ka, Iha, dahil sa kakabirit. Nakakasira ng boses yan pag hindi tama ang placement. Hindi lamang masisira ang vocal cords mo, kundi masisira rin yung very quality ng boses mo. Hindi mo nakalimutan ang lyrics, anak. Sa breathing ka pumalpak. Kinapos ka ng hininga dahil sa placement, katsamihan pa ng nervyos. At ikatlo, malayo ang mararating mo bilang isang singer. Lahat ng tao nagsisimula somewhere. Okay? Maaaring may mga pagkakamali sa simula, pero mula sa pagkakamali, kaya tayo may natututunan. Okay. Very well said, Direk Joey. Thank you very much. Talent Scouts, thank you very much. Oy, Jenny, thank you very much. Bago pa man siya umabot sa 2 taong gulang, ang ating sunod na talentadong taga Masinloc, Zambales ay nakitaan na ng galing ng kanyang lola. Ano kaya ang talent niya? Well, let's watch this. Kaya natin yun, bugin mo, ang isaman. Nung 8 buwan pa lang ho siya, nakakapagsalita na ho siya ng maayos. Nung naging 1 year na ho siya, lumabas na ho ang talino niya. Kung may mga apo kayo, makikita nyo rin ho ang talino sa inyong magmumula dahil kayo ang magtuturo sa apo nyo. Hindi ho, ito ho larong aral lang ho. Hindi ko ho pinipilit ang apo ko na mag-aral dahil alam kong baby pa ho. Pero kung tawagin ko, anong tawag ko sa'yo? Ano? Dalaga na. A sharp talent from a sharp mind. Here's 2-year-old Regina Tisolo, or simply Rere. Good evening, everybody. Ciao, good evening. What is your name? How old are you? Where do you live? Now, sasabihin ko ang city, ikaw ang capital. Capital ng Philippines? Manila. Louder. Thailand? China? Spain? Japan? Saudi? Russia? Afghanistan? United Kingdom? Austria? Australia? Lakas mo. Canada? O, paano Ottawa? Guam? Taiwan? Rome? Norway? Egypt? Qatar? Chile? Jordan? Morocco? Cuba? Lebanon? France? Kenya? Romania? Czechoslovakia? Ireland? Who is our national hero? National flower? National tree? National animal? National fish? National fish? National fish? Fish? What is bangus? Rere and Lola. Teka po, Talent Scouts, check-checking ko lang. Baka nanay ni Wanlo to eh, hindi ba? Hindi ba? Baka akala ko si Wanlo eh, no? Okay, si Rere ay tunay na bata. Hi, Rere. Hello. Chris Dito Ryan. Okay, Rere, Lola, pakinggan po natin ang ating Talent Scouts. Osang, what do you think? Wala akong masabi. Lalo lola ako, no? Hindi ko nakita yan sa mga apo ko, 3 na yun. Pero kakaiba itong batang to. Somebody here gave this child a sponsorship, educational sponsorship, kailangan dahil bibihira po sa 2 taon ang gumagawa ng ganyan. Hindi pa ako nakakita. Mataas ang IQ ng bata na to. Hindi natin pwede. Kumbaga, sana itong stage na to ang magbigay sa kanya, magbukas ang pintuan niya para sa lalo pang ikatatalino ng batang ito. Talagang gifted. Yan, hindi na talent yan. Gift yan. Plus, magiging talentado pa yan pag hinown mo yan. So, talagang bilang lola, magpapakabayas ako. I'll give this child close to perfection.
Thank you very much, Osang. Alex, ano sa palagay mo sa ginawa ni Rere? Alam mo, yung reciting capitals, talent yan nung second year high school ako. Second year high school. Ngayon, hindi ko na rin alam. Yung Aha. mga sinasabi niya kanina yun na pala capital nun, hindi ko na alam. Saan niya naman natututunan ito at 2 years old? 2 years old, yeah. Grabe. Napatangan na lang ako kasi wala na akong masabi, di ba? Kumusta naman yun? Ano pa, alam mo ba kung nasa ng Papua New Guinea? Tuturo ko pa lang. Ituturo pa lang. O sige, palitaan niyo ako. Pero kakaibang skill to. I mean, hindi mo matatapat sa... Kumbaga yung ibang tao, kahit sobrang tanda na nila, kahit 100 years old na sila, yung alam ni Rere, hindi nila alam yon. Thank you very much, Alex. Rupa. Rere is really a special child. Hello, Rere! Wait ka. Unang-una, Wait, napaka-original wait. ng talent Wait, nyo. wait. Hi, you're so saan mo? cute. Hi, Uy, ikaw pati daw. si Lorraine tsaka si Venice, hindi nga alam yung mga capital. Tuturuan ko na nga sila. So anyway, very special siya, yung talent na ginawa ni Rere. And tama si Osang, talagang sana kung nanonood ng ating presidente or kahit na sino man dyan, bigyan ng sponsorship si Rere kasi talagang layo pang mararating niya. And I know she will go places in the future. So I'm all for Rere. Thank you very much, Rupa. Thank you very much, Stan Scouts. Lola, maraming salamat po. Rere, thank you very much. Approve. Okay. Thank you very much, Rere and Lola. Dahil sa kakulangang pinansyal, ang ating sunod na talentadong taga Paite, Laguna ay hindi nakatuloy sa kursong nais niyang kunin sa kolehiyo. Ano kaya ang kanyang ginawa upang maipagpatuloy ang hilig ng kanyang puso? Ito po ang kanyang salaysay. Pangarap ko po kasi maging isang magaling na pintor balang araw. Dahil po sa kahirapan, hindi po ko nagawang papag-aralin ng tatay ko. Ginagawa ko po yung lahat para po matupad yung mga pangarap ko. Kung naging hadlang sa akin ang magkaroon po ng kapansanan na ganito, mas proud pa po ako dahil mas marami pa akong kayang ipakitang talent. Proving the beauty of every grain of sand, here's Joseph Erwin Valerio, a.k.a. Joseph the Artist. And Aubrey was her name, a not so very ordinary girl or name, but who's to blame? Wish that I had found a way, and the reasons that would make her stay. I have learned to lead a life apart from all the rest. I can't handle what I'll do without the bed. How I miss the girl, and I'd go a million times around the world just to say she had been mine for a day. Joseph the Artist, working on sand on the stage of Talentadong Pinoy. Okay, Joey, what do you think? Alam mo, nagulat ako, ha? Nagulat ako nung sinabi kasing sand artist. Sabi ko, ano ibig sabihin ng isang sand artist? And sabi nila, just brace yourself. And I am so pleasantly surprised, okay? Dahil ngayon lang ako nakakita ng ganyang unique na uri ng talent. Nasa entablado tayo, hinahanapan nila ng isang performance na may showmanship, na may bongga, na may star quality. But regardless of whatever, I am impressed with your talent at nangingibabaw at ibang-iba ka. Thank you very much, Direk Joey. Osang. Para akong nililigawan, pero hindi siya nagsasalita. Yun ang ramdam ko. Yun ang gusto ko sa isang talento. Yung sabi ko sa'yo, mapapanganga ka sa ginagawa dahil alam mong nasa puso't isipan niya yung ginagawa niya.
hindi siya walang effort, pero natatouch ka, namumove ka. And hindi mo alam kung ano yung nahuhugot sa'yo feeling, pero feeling ko nililigawan niya ako at gagawin niya yun, sasagutin ko siya. Yeah. And for that, siya yung pinakamagaling na nakita ko ngayong araw na to. I'll give you this day. Thank you very much, Awesome. Alex, ano sa palagay mo sa ginawa ni Joseph, the artist? Yun din, emotional na naman ako. Alam mo naman pag nakakita ko ng buhangin, kasi sirena ako, di ba? So, alam mo yung feeling. Pag kang tumawa, totoo. In fairness, nakita ko nga din sa YouTube, yung mga sound artists, at may labang ka sa mga yon. Thank you very much, Alex. Thank you very much, Talent Scouts. Joseph, you impressed our Talent Scouts. 2/3 of your score, though, will come from the jury. Kaya good luck mamaya sa husgahan ng jury. Thank you very much, Joseph. Dalawang talentadong magpapakita ng sarili nilang kakayahan ng inyong matutunghayan sa aming pagbabalik. Kaya huwag bibitiw. Ito ang pambansang talent show ng Pilipinas, ang Talentadong Pinoy. Nagbabalik ang pambansang talent show ng Pilipinas, ang Talentadong Pinoy. Ayon sa ating sunod na talentadong taga Binangonan, Rizal, siya ang pinakamabagal sa kanilang grupo. Kaya nagpursige siyang gumaling sa kanyang talento. Kilalanin natin siya. 15 years old, nahilig na ako sa mga rap music. Sa grupo namin, 4 kami. Tatawanan nila ako dati na hindi ako marunong. Ngayon, pinapakita ko sa kanila na marunong na ako. Sumasideline ako para lang makaipon ng pera, pambili ng isang personalized computer, para makapag-record. Kasi po, yung tropa ko, tinalikuran niya yung pag-rap. Pati basa mahirap siya. Parehas lang naman kayo mahirap, ba't di siya tinuloy? Pinapakita ko lang sa kanya na kahit mahirap ka, kaya mo mag-rap at maabot yung mga pangarap ko sa buhay. Performing words with true meaning, here's RJ Dichoso, a.k.a. One Thug. Broad Productions, yo. Sa una kasa, narinig mo na ba? Mga pinakamalulupit na mga salita na aking binugo na para ba't di mo na malamang masabay yan ang mga salita na aking binita. One at kaya kung yun sa kinay, palagi na lang may kayo nakakagil. Kalabanin ba naman ang mga pinakamagaling kumukukok na hangin? Palakpakan naman dyan. Binabati ko lahat ang taga-Binangonan at taga-Rizal. Sa Talentadong Pinoy, maraming magaling. Pero nag-iisa lang ako. Ako si One Thug ng Binangonan Pride at Binangonan niyang Makata. Yeah! Ako yung Makata mula Binangonan Rizal at tinais na marinig ang awit sa ibang lugar. Pinangarap makilala, sumikat na parang tala. Kahit wala kang tiwala, ako din ay pinagpala. Ako yung Makata mula Binangonan Rizal at tinais na marinig ang awit sa ibang lugar. Pinangarap makilala, sumikat na parang tala. Kahit wala kang tiwala, ako din ay pinagpala. Ako yung bakang pangaraniwan mula Binangonan. Bakit di mo ko subukan pag-usapin ang malaman ang istorya at malakit na nangyari sa akin. Marami akong kaibigan at marami din kaaway. Siya nga pala, pangalan ko'y RJ Dichoso. Sinilang ako sa morong, nagkaisip sa antas. Lumipas sa may panahon, lumaki na sa gubi na may taong mabait at may taong mahangin. At kahit na ang likod namin ay sementeryo, ay hindi ako natakot, itinuring pang palasyo. Edad ko'y 17, ng aking unang tahakin. Ang digma ang mapanganib kung tawagin ko. Dito sa larong ito, marami ako nakasama. Ngunit sila'y nagkatasan, nawalan na ng pag-asa. At hanggang sa matira, ay ang tropa kong si Hasla na nagpapatibay ng loob. Pag wala na kumpiyansa sa sarili, ang katul, miha kamiyasa. RJ Dichoso, a.k.a. One Thug. RJ, dito tayo. Kausapin natin ang ating talent scouts. Rufa, ano sa palagay mo sa pag-rap ni RJ? Wala ako naintindihan sa sinabi mo. Wala namang violence dyan sa rap mo, di ba? Wala po. Okay, kasi di ba minsan ang mga rap, it's all about sometimes violence. But si Francis M. kasi ginawa niya for our country. So, as long as kumakanta ka tungkol sa buhay mo at sa kung ikakaganda ng buhay mo at sa things that are good, then I'm all for that. Siguro, masasabi ko sa'yo, pwede mo pang ihasa yung talent mo para mas maintindihan ka pa namin. But I'm sure that you will also go places kasi nakikita ko naman yung strive mo, yung desire mo para mag-succeed.
Thank you po. Thank you very much, Rufa. Direk Joey, ang pagiging rapper, pagiging wordsmith din yan di ba? Ikaw, writer ka, you're a wordsmith yourself. What can you say? That's true. I had the same difficulty kasi with Rufa. Medyo nahirapan akong maintindihan yung delivery mo. Kasi nga siguro dahil sa bilis ng pananalita at dahil na rin sa nature, ng pagra-rap mo. Okay, so yun ang major difficulty. I wish I understood it better. And siguro sa showmanship, kailangan mas may konting angas pa para mas may konting personalidad yung dating mo. Kasi aliw na aliw ako sa yung sa ayos mo baga. Kasi medyo hawig ang korte ng ulo natin. So, sa bagay na yan, yun lang. Okay. Thank you very much, Direk Joey. Alex, ano masasabi mo kay One Thug? Well, naintindihan ko yung rap niya, in fairness. Naintindihan ko yung lyrics. Siguro nga kasi hip-hop naman talaga ako. Aba. Thug love, baby. Sorry naman. So, okay naman. Tsaka, although mas gusto ko yung rap na part nung wala pa yung music, mas madali siya maintindihan. Pero yung music mo, sobrang ganda. Kung sino man ang gumawa nun, napakaganda. Alright, thank you very much, Alex. Maraming salamat, Talent Scouts. One Thug, maraming salamat sa iyong performance. Thank you. Magkakapatid na taga Silang Cavite ang ating huling mga talentado. Marami nang nakakaantig na experience ang kanilang naranasan dahil sa kanilang talento. Ano kaya mga ito? Ito po ang kanilang storya. Kumanta po kami sa iba't ibang lugar, sa mga veterano, sa mga bilangguan, sa ospital, kung saan po yung kinakantan po naming mga may sakit ay parang nagkakaroon po sila ng pag-asa sa kanilang buhay at minsan po, meron pong napapayak sa sobrang galak dahil nakikita nila sa amin na sa mura naming edad, nagagamit na namin ang aming talento para makapagpasaya po ng mas maraming pang tao. A perfect blend that only true harmony can give. Please welcome the Velarde Quartet. Naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang akong nadarapa. Heto, kumabago pa rin. Heto ako, basang-basa sa ulahan. Walang masisilungan, walang malalapitan. Heto ako, basang-basa sa ulahan. Walang masisilungan, walang malalapitan. Sana'y may luha pa akong mailuluha at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Ang aking kalungkutan. Ang aking The Velarde Quartet. Rufa, what do you think of their Gosh, performance? naantig ang puso ko. Sinaiyak ako sa inyo. Ang galing-galing nyo. Yan ang sinasabi ko. Yan ang hinahanap ko. Diba? Yung naantig yung puso mo. Talagang na-feel ko. Sino mo, malapit na matanggal ang aking pilikmata. No, but I really like yung performance nyo. Talagang straight from the heart kung paano kayo kumanta. And pati yung kanta nyo tungkol sa kalungkutan, talaga parang awang-awa ako sa inyo. Parang gusto ko talaga kayong tulungan. Yung gusto ko kayong bigyan ng shelter talaga. Ganun ko talaga na-feel yung kanta nyo. Kaya congratulations. Thank you very much, Rufa. Osang, what do you think? Nung
pa namin sila nakikita ko. Naku, bata na naman. Parang Aha. gano'n. So, nung nakita ko narinig ko yung video, may halong paawa. Makanta Aha. sa may sakit. Pero totoo nga, kung ikaw may sakit at kakataan ka nila, gagaling ka, hindi ka lang matutuwa. Ayoko na mag-comment pa sa mga paganyan-ganyan dahil kaya naman nilang i-correct din yun, no? Ano na natin kay Direk yun na ipaubaya yung mga choreography. Pero, Diyos ko, kasi hindi din naman ako ganun kagaling kumanta, kaya ayoko ding mamintas. Pero, dalawa lang ang bibigyan ko ng perfect score ngayong gabi at kasama kayo doon. Thank you very much, Osang. Direk Joey? Nagulat ako, malay ko ba naman ang kanta ng Aegis, makanta ng In Such a Manner, hindi ba? Isang awiting signature song ng Aegis, no? Na talagang birit at saka jukebox na jukebox, na re-areglo nyo sa paraang ganyan. Oo, may mga kaunti pang lubak sa blending and all that, pero madaling maisaayos yun sa pagdating ng panahon at habang nag-ensayo pa kayo ay mas mape-perfect pa yan. Pero you're the best performer tonight. Thank you very much, Direk Joey and the Talent Scouts. Maraming salamat. Velarda Quartet, tuwan-tuwa mga Talent Scouts sa inyo. Hihintayin na lang natin yung score ng jury. Maraming salamat, Velarda Quartet. Talent Scouts, konting pahinga muna bago natin mapanood ang hinanda ng ating defending champion. For now, let's have a quick recap of the talentados na inyong pinasa sa inyong kurtina. Rome. Norway. Egypt. Qatar. Canada. Paano Ottawa? Guam. Ako yung makatamula binangon ng Rizal na tinais na marinig ang awit sa ibang lugar. Pinangarap makilala, sumikat na parang tala. Kahit wala kang tiwala, ako din ay pinagpala. Basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Kaninong talento ang maaaring makapigil sa 3-week streak ng ating defending champion? Malalaman natin ang kasagutan when we return dito sa Talentadong Pinoy. Ang mag-uwi ng 50,000 ngayong gabi at maglalakbay tungo sa Hall of Fame ay walang iba kundi si Dancing Hagard! Pinagandaan ko po ito ika-apat na laban po. May mga bago po akong tricks na ipapakita po. Tuloy lang po ang kasiyahan dito sa TV5. Halos 11 million pesos ang aming ipamimigay hanggang sa katapusan ng taon, kaya tuloy lang kayo sa pagsali at panonood sa amin. Lahat po ng 7 talentadong nag-perform ngayong gabi ay tatanggap ng 5,000 piso. Ngunit, ang 6 na nasa tabi ko na lang ang may pag-asang mag-uwi ng 50,000 pesos at yun ay mangyayari lang kung matatalo nila ang ating defending champion na si Dancing Hagard. Ito na ang pangalan na maaaring mag-uwi ng 50,000 ngayong gabi at ng titulong Talentadong Pinoy. Mga talentado, iba-iba ang sinisigaw ng ating audience. Ang nakakuha ng pinakamataas na score mula sa ating jury at sa ating talent scouts ay walang iba kundi si Congratulations! Lalaban ka kay Dancing Hagard. Joseph the Artist. Thank you, Yo-Yo Trigger.
Joseph the Artist, congratulations. Kaya Joseph the Artist, bida ka na sa Talentadong Pinoy, bida ka pa sa markada mo dahil nanalo ka ng 5,000 pesos worth of gift certificates mula sa Pizza Hut. Talagang super panalo ka! Ikaw ang tatapat sa ating defending champion na si Dancing Hagad. To all our other talentados, thank you very much. Halos isang buwan na nang huli nating makausap ang ating defending champion. Ano pa kaya ang mga revelasyon na makikwento niya sa atin? Let's find out from our defending champion, Dancing Hagad. Ang mag-uwi ng 50 mil ngayong gabi at maglalakbay tungo sa Hall of Fame ay walang iba kundi si Dancing Hagad! Talagang mahirap po, pinagdaanan ko ng buhay ko po. Bagas ako, para po akong pinagtakbo po ng panahon. 11 years old pa lang po ako, namatay po yung father ko sa kaarawan ko po. Namatayan po ako ng anak. Dinala ko po sa ospital kahit 5 duling. Wala po ako kapera-pera nun. Hindi po ako lumapit sa mga kamag-anak ko kasi sinanay po ako ng father namin na pag may problema po kami, lutasin po namin mag-isa. Sa mga dati man, yung mga pinagkakutangan ko. Kaya nyo, balang araw, makakabayad ako sa inyo ng mga pinagkakutangan ko. Patawarin nyo sana ako. Moving to direct traffic towards the 4th win, here's our 3-week defending champion, the Dancing Hagad. A 3-week defending champion ng Dancing Hagad. Dancing Hagad, dito ka sa tabi ko. Kung kanina ay tatlo-tatlo lang sa mga talent scouts ang kakausapin, ngayon naman, lahat sila. Tingnan natin ang opinion. Osang, what do you think? Parang nangyari na to. Oh, di ba yung nangyari, mag-Hall of Famer na sana yung mga dancers, tapos si Makata yung nakakalaban. Aha. Sa akin, tapos na to ngayong gabi. Okay. Oo, namili na ako kanina pa. Tsaka, nakita mo siguro yung pati mga tao, sawa na. Sawa na sa ginawa mo, wala ka nang napapatawa. Sa sobra siguro namangha doon sa talaga namang magagaling din naman itong mga lumaban sa'yo. So, dapat siguro mas ginalingan mo, naglagay ka lang ng garter. Eh, hindi na kita papanalo ngayon. Thank you very much, Osang. Alex, ano sa palagay mo sa ating 3-week defending champion? Sinabi na niyo. Alright, thank you very much, Alex. Okay, Rupa. Okay naman. I mean, nagustuhan ko naman actually ng konti. Alright. Thank you very much, Rufa. Direct Joey. No, ako naman ganito. Ba't naman ganyan? Parang horror movie pag magsasalita ako. No, kasi nakita ko yung evolution mo from the first time na lumabas ka hanggang sa ngayon, nagdadagdag ka ng mga innovations mo, meron kanyang garter para kang marionette, hindi ba? Nakikita ko naman yung effort mo to enhance yung performance mo. And that much I greatly appreciate, okay? Makikita natin na, I guess ang punto nila is that there is a certain degree of predictability doon sa ginagawa mo ngayon. Pero nakikita ko rin yung effort mo kung paano mo bigyan ng bagong look, bagong templada yung pagsasayaw mo. At dahil doon, saludo ako sa'yo. Okay? Thank you very much, Direct Joey. The Talent Scouts, thank you very much. Dancing Hagad. Okay,
medyo parang nakita ko medyo nalungkot ka sa sinabi ng talent scouts. Pero ito yung babalita ko sa'yo. Yung talent scouts, ang kanilang trabaho ay magbigay ng 1/3 ng score mo. So, ang 2/3 pa, 8 jury pa ang pwede mong maging kakampi at hindi natin alam kung ano yung nagdadaan sa isip nila. So, huwag kang malungkot. May laban pa tayo. Okay, dancing agad. Dito ka sa akin, tabi. It's time to call back on stage your challenger, Joseph the Artist. Joseph? Joseph, dito ka sa aking kaliwa. Pare go. Okay. Ang tanong, madadagdagan pa kaya ng 50,000 ang winnings ni Dancing Hagad ngayong gabi? Or, mag-uumpisa na kaya si Joseph patungo sa kanyang lakbay sa 500,000 pesos? Alamin natin ang kapanapanabik na resulta sa pagbabalik ng pinakamalaking talent show on television, ang... Sino ang may reaction shot of the day? I just wanna hold you close and feel your heart so close to mine. Congratulations! Ikaw yun! Tumawag lang kay Daki Dakanay sa 692-4211 or 936-2551, Local 302. Nagbabalik ang inyong paboritong talent show on TV, ang Talentadong Pinoy. Congratulations nga po pala sa ating reaction shot of the day winner na mag-uwi ng instant 10,000 pesos. Punta lang sa TV5 at hanapin si Daki Dakanay para makuha ang inyong premyo. Ano ba? Madaling manalo. Kaya punta na kayo sa SM Skydome at manalo ng 10,000 pesos. Enjoy ka na, may pera ka pa. Pero ito na. Kahit na nahanap na ang ating first Ultimate Talentado, hindi kami tumitigil sa paghanap ng susunod na Ultimate Talentado. Kaya banat lang ng banat kami sa mga audition sa aming pinupuntahan. Iba pa rin ang mga nakikita namin. Tulad na lang mga nag-audition sa SM South Mall. Panoorin natin to. These words say right. Only you. Patuloy pa rin ang paghahanap namin ng mga talentadong handang magpasikat sa buong mundo. Kaya't sugod na sa aming audition sa March 17, SM San Lazaro, 1 p.m. March 26, SM Marikina, 1 p.m. April 8 and 9, SM Cebu. April 14 and 15, SM Davao. April 22 and 23, SM Iloilo. April 29 and 30, SM Cagayan de Oro. Ang Talentadong Pinoy ngayong gabi ay walang iba kundi si... ang ating Philippines First Ultimate Talentado, Yo-Yo Tricker! Auditions, nagsisimula lahat ng mga pangarap. Tulad ng nangyari sa ating first Ultimate Talentado na si Joshua Davis, the Yo-Yo Tricker. Joshua, pare go, kwentuhan muna tayo. Our first Ultimate Talentado. Joshua, pare go, kamusta ka na since manalo ka sa Battle of the Champions? Okay lang naman po. Medyo dumami po ulit yung fans. Tapos, marami nangihingi ng balato. Ay, sis! Ngayon tapos na ang laban, Joshua. Aminin mo na sa amin. Kanino ka ba natakot dun sa mga kalaban mo sa ating Hall of Famers at sa ating wildcard?
Kay Makata po. Kay Makata. Opo. Bakit? Eh, parehas po kasi kaming Pinoy na Pinoy ang talento. Yeah. Pero Joshua, meron ka bang mensahe sa iyong mga kapwa Hall of Famers na nakalaban mo? At kay Jacqueline, yung wild card natin sa finals. Sa mga naging kalaban ko dun sa finals, thank you sa inyo. Lahat tayo panalo, kasama na tayo sa history. Alright. Thank you very much, Joshua. Mga kaibigan, the Philippines' first ultimate talentado, Joshua Davis, the yo-yo tricker. Once again, congratulations, pare. No! No! Alright. At this point, let's call back on stage our defending champion, Dancing Hagad, and tonight's winner, Joseph the Artist. Mga kaibigan, nakapagdesisyon na ng ating jury at ang kanilang scores ay pinagsama namin sa scores ng ating talent scouts. So jury, you may now enter the studio. The chairperson of our jury tonight is comedian and TV personality at ang aking Dabarkads, Kim Idol. Okay, seryoso tayo dapat. Chairman, yan na po ba ang final result? Eto na sa kamay ko ang final result, Ryan. Maraming salamat, Chairman. Thank you very much. Kim Idol, thank you. Ulitin ko, 2/3 ng score ay galing sa ating jury. 1/3 nun ay galing naman sa ating mga talent scouts. Patuloy pa rin ba ang winning streak ni Dancing Hagad patungo sa kanyang 4th win and 200,000 pesos? Or magkakaroon ba tayo ng bagong kampiyon? Audience, sino dito ang para kay Dancing Hagad? Sino naman ang sa tingin nyo ay dapat manalo? Si Joseph the Artist. Kung ang pagbabasihan natin ay ang audience reaction, maaaring yamado si Joseph the Artist. Pero nasa kamayan ng ating talent scouts and jury. So here goes. To get 50,000 pesos tonight and the chance to defend the title bilang Talentadong Pinoy Champion tomorrow. Congratulations! Ang Talentadong Pinoy ngayong gabi ay walang iba kundi si Joseph the Artist! Dancing Hagad, maraming salamat. Here's 10,000 pesos. Thank you very much. Joseph the Artist, congratulations sa'yo. Ito ang 50,000 pesos para sa'yo. Nagsimula na ang iyong lakbay patungo sa kalahating milyong piso. At bukas, kailangan mong depensahan ang iyong corona. And congratulations and good luck. Matindi ang laban bukas dahil ito ang mga talentadong haharapin ng ating defending champion. Panoorin po natin ito. Bayan, humanda ka na sa pagdagsa ng mga talentado. Dahil tuwing Sabado at Linggo na, ang Talentadong Pinoy. Sabado, doble kargado. Narinig ko na ba? Mga Naman naman talentado ngayon, ginagaya na masyado. Yan ang hinahanap ko. Ngayong Linggo, todo panalo. Dahil sa mas malaking papremyo. Lampas 11 million pesos ang aming pamimigay at mas malalaking artista. Mistisong tinikling ng mga hinungkod sa kabaong. Ayos na, masaya tayo rito. Doble kargado, todo panalo. Isa kang talentadong Pinoy. Sa #1 talent show ng bayan, Talentadong Pinoy. Ngayon, Sabado at Linggo na sa TV5. Magkita-kita tayo bukas sa kauna-unahang pagtatanghal ng Talentadong Pinoy on a Sunday night, 7:30 ng gabi, matapos ang Everybody Happy. Ako po si Ryan Agoncillo at ito ang pinakamalaking talent show on television, ang nag-iisa